Bachelor in Elementary Education. The 4-year degree course which deal with theoretical and actual situation problems are of great challenges for him. According to him, as I quote, sabi niya, I do hope you can follow this principle. There's no way to quit, but rather to stay. Yes, he showed versatility as a college learner. Enumerate na yun. Our guest speaker is best entrepreneur. Another is wife. Sir Aiko, please pardon me po Sir Saragosa. He related one day, it was happened that instead na yung notes niya ang may lalabas, he accidentally brought out brochures. Why brochures? Kasi kasama niya ang brochures for personal collection. Avon, MSE, the Boardwalk, the Nastasia product. Why? He asked permission from the office or the school to have this activity just to earn an additional income. His 24 hours as a college student, father, husband, church leader, and breadwinner was extremely difficult to manage. He posted the true nature of being self-reliant. As he used to say, no one could help you, sir, kunanidi, but myself. To inspire us most as a self-supporting student, would you believe, ito na siya, that he had also a college scholar. His college education, even he was a self-supporting student. Parang nabaliktad sa ALS walang imposible. His long 4 years stay in college had been rich and then as fruitful experiences. That was the time that they were graduated successfully together with his scholar. Sino po yun? It was or it happened that his scholar was her own daughter. Yes, the tandem with her daughter had been finally set for he wants to repay the glory of what the ALS program has given him. Allow me to share some glimpses of flashback, how I encountered this man of the hour. First encounter, it was then busy preparing his flight at Tayab, using his bicycle loaded with tinapay, ready to deliver in the community. This is his humble beginning. Second encounter, he was declining ALS offer. Ayaw niya. Because he was a family man and in addition, he was only an elementary grades dropout. Education was no longer his priority in life. His focus is to earn a living for he was sending 2 high school children and providing essential needs of the family, especially in serving God. Ito na yung last encounter. Through a scripted motivation, may kopya na ako. Kasi parang gusto ko na rin sukuan siya. In addition with this, I also felt his situation that education that time was considered least priority in their lives. But for about an hour of healthy discussion, thank you Lord, the cobwebs and doubts in his mind has been erased and decided to embrace education through ALS program. We set an agreement into a win-to-win situation or solution, not to sacrifice anything but establish gainful experiences to meet everything beneficial. Potentials really seen from him. Yes, his formal education is tough, but his learning education or experiences continued. That this really served as his arm in fulfilling his long desire to finish a degree in the future.
Joining the secondary accreditation and equivalency test was not that easy because this standardized test really measure how really ready and equipped the us learners before. This will allow anybody, once you pass the test, you may skip secondary level and go straightly to college education. Yes, he had undergone level of arts intervention just to prepare himself in joining this accreditation program. I can still remember that one time, hindi na pa siya umuwi. He remained in class and had a talk with me and further asked situation, presenting another examples to enhance his skills, knowledge, attitudes, and values, and he never leave things unpacked, uncovered, or nor unmasked. He wants to make everything that has been clarified without any gray part or gray clouds, because he felt that fear, doubts had been punching him out. But thank God, he is firm for his soul still. Go sa licensed professional speaker. Maraming salamat po sir sa napakainit na ayun, marinig po tayo mo ko. Maraming salamat po. Emotional po ako habang pinapakinggan yung pagpapakilala sa akin ni sir. Bumabalik sa akin lahat ng alaala kung paano ko narating yung katayuan ko ngayon. 13 years ago, ako ang nandyan sa inyong upuan. Pero bago po ako magdrama, pahintulutan niyo po ako na batiin po muna yung mga pan po natin, mga bisita po natin. To the Jolo representative from the DepEd Division of Cagayan, Dr. Francisco S. Conag, the brilliant and good-looking public district supervisor of the municipality of Lasam, Dr. Lendo Ramos, sir. The focal person of ALS and the Division of Cagayan, Ma'am Janet Gawiran, ma'am. The other guest, the education program specialist 2 and ALS, Mrs. Marilyn Acevedo, ma'am. The very own beloved Mayor, Honorable Dan Dixer Agatet, Sir Wilson F. Constantino, the district in charge of the West District, sir. There is school managers, learners bearers, facilitators, barangay officials, other guests and visitors. May respect and warm salute to all of you. A pleasant morning to all. We consider education as a commandment of God in my faith. I am aware that education is important for learning and for future endeavors that will improve the quality of our lives in the future. Whatever principles of the intelligence we develop in this life will arise with us in the resurrection. According to our church elders instructed us, the instruction encouraged me to pursue complete my bachelor degrees, despite the fact that I am old and have a family. If a person obtains more information and intellect in this life, he will have a significant advantage in the world to come. It was never had barrier, but it motivates me to put forth of all efforts necessary to earn my degree. It has never been simple because I have had balanced working student to provide for my family on a daily basis. However, I will always be grateful for the difficulties I face because they help me realize that I can provide in order to fulfill my potential, which is why I am standing in front of you. In connection with our team, graduate ng K-12, hinubog ng matatag na edukasyon. Nagdaan tayo sa isang napakalaking unos.
na hinamon ng bawat individual kung paano lumaban sa buhay. Ito ang pandemyang tinatawag ng lahat na COVID-19. Isa sa mga naapektuhan ng pandemyang ito ay kayong mga mag-aaral. Alam kong pangarap ninyong makatapos ng pag-aaral at gawin ninyo ang lahat upang makamit ito. Dahil hindi bumitaw ang DepEd, kahit may pandemya, gumawa ng paraan ang ahensya upang ipagpatuloy ang inyong mga pangarap. Nagkaroon ng distance learning, online classes at modules. At naging matagumpay po ito sa pamamagitan po ng pakikisa ng mga magulang po ninyo. Yung mga iba, mga naging instant teacher. So yan po yung dulot ng pandemya. Ngayon, unti-unti kayong nakabangon sa pandemya at pinagpatuloy ng pag-aaral sa kabila ng anumang unos ng inyong buhay. Bumalik ang face-to-face classes upang mas mapalawak pa ang inyong mga karunungan. Masaya ako sapagkat napanatili ninyo ang inyong katatagan upang makamit ang inaasam-asam na tagumpay. Hindi naging hadlang ang inyong estado sa buhay, maging ang inyong edad. Ang mga pagsubok na inyong pinagdaanan ang huhubog sa inyo upang kayo maging matatag at makamit ang tagumpay ngayong araw na ito. My dear graduates, congratulations! Alam ko kung gaano kahirap ang pinagdaanan ninyo, pinagdaanan ko din yan. Pero siguro sa part ko, kakaiba po yung experience na naranasan ko compare po sa inyo. Marami tayong mga youth na nandito ngayon, at ilan lang po yung katulad namin na matatanda na nag-aral. But bago pa ako magpatuloy, gusto kong personally na magpasalamat sa program na ito, yung ALS. Na yung mga natulog namin mga pangarap, ay muling ginising po ng programa na ito ng education. Nagpapasalamat po ako sa ating mga ALS teacher. May kakaibang encouragement po sila sa atin. Yung tayo, kinalimutan na natin yung pangarap natin. Tinalikuran na natin dahil sa kahirapan. Pero dumating sila sa buhay natin at ginising yung mga natutulog na pangarap po natin. My dear Teacher ALS, maraming salamat po. Sobrang kakaibang epekto nito sa buhay po namin. Personally, nagpapasalamat ako kay Sir Fernando. Hindi niya ako sinukuan. 3 times or more basic po sa bahay po namin. And he start po na pinasulat niya ako, and then alam ko yung sulat ko hindi siya okay. And yun ang starting point na nagkaroon ako ng encouragement na in-appreciate niya kahit gano'n yung sulat ko. Sabi niya, number 2 na ito, papasa na ito. Parang, sabi ko, why not I try? And yun nga. From nagtitinda po ng pandesal sa madaling araw, siguro ang ilan dito sa inyo yung mga customer ko. Hindi nyo lang ako nakikilala. Nagbabike po ako. Every morning, 2 o'clock, lumalabas pa ako ng tahanan. Target kong puntahan una hospital, kasi may mga gising doon. Target kong sunod yung mga patay. Kasi doon yung mga bumibili ng pandesal. Ganyan po ang hirap ng buhay. Sabi ko, para wakasan ang tanikala ng kahirapan na hindi pala sapat ang kasipagan. Yes. Kasi ginawa ko lahat na makakaya ko. Yun ang tanging baon ko na pumunta dito sa Cagayan. Nagmula pa ako sa bayan ng Masbate. Mahirap kami, 10 magkakapatid, like na sinabi ni Sir, at bunso po ako. Dahil sa kahirapan na meron kami, hindi kami nakapag-aral. Yung mga kapatid ko, grade 3, grade 4, at mapalad ako kasi nakapagtapos ako ng grade 6. Dahil nagtiyaga pa ako na magtrabaho. Sa loob ng 1 week, kailangan ko mag-absent ng 2 araw para magtrabaho, para magkaroon ako ng allowance. In the same time, kailangan kong mag-contribute para sa pagkain ng pamilya po namin. Nang mag-graduate pa ako, umiiyak ako. Kasi sa kabila ng palagi ako nagpapaliban, ay may honor din po pala ako. So first honorable mention po ako. Umiyak po ako ng husto kasi gusto kong makapagtapos ng pag-aaral.
pero hindi po kaya ng pamilya ko. Sa murang edad, pumunta po ako ng Maynila, nakipagsapalaran, hanggang sa inasawa ko ng aking asawa at dinala dito sa inyo. Inasawa niya po ako kasi siya po ang nag-uwi sa akin. Ano? Pero sobra po akong nagpapasalamat na kung hindi dahil po sa kanya, hindi ko naabot yung katayuan ko ngayon. Ano? Kasi nandito yung nag-encourage sa akin para ipagpatuloy po yung pag-aaral ko. So hindi po madali po, my dear graduates, na abutin yung mga pangarap po natin. Pero mas mahirap po kung hindi natin naabutin yung mga pangarap po natin. Sometimes nagiging komportable na tayo sa buhay na meron tayo. But gusto ng Panginoon, kailangan po natin na umangat. Gusto ng Panginoon na may provide natin ang needs po natin. Nag-aantay po ang Panginoon sa atin para tulungan tayo. Hindi po niya bibigay na kagad sa atin yung needs po natin, yung mga bagay na gusto natin abutin without yung first step na kailangan natin gawin. At kapag nagawa po ninyo yan, hindi po kayo iwan ng Panginoon. I testify po na nangyari po yan sa buhay ko. Sana after this memorable graduation, sabi nga ni Sir kanina, ang graduation ay hindi siya pagtatapos lamang, kundi umpisa para kamitin yung mga pangarap ninyo sa buhay. Marami kayong kinakatakutan, tulad ko, ganun din po ako noon. Sabi ko kung magka-college ako, mga kasabayan ko, mga high school graduate, 20 years ago, hindi ako nag-aral, kaya ko kaya? Sobra akong takot noon, my dear graduates, ganun din sa mga magulang na nandito ngayon. Pero ang inisip ko noon, kung hindi ko gagawin ito ngayon, sino ang gagawa? Kung hindi ko wawakasan ang kahirapan sa pamilya na mayroon ako, iaasa ko sa mga henerasyon ng pamilya ko, makakaya kaya nila? So ang lesson po dito is kailangan po natin gumawa ng way para wakasan po yung kahirapan sa buhay po natin. At ang tanging solusyon ay ang edukasyon. Pinatutuhanan ko po yan sa inyo. Ayun, sa madaling salita po, pinasok ko nga po yung kolehiyo. 4 years after na nag-graduate ako ng ALS, alam niyo, naiingit ako nung makita ko yung ganito kaganda yung graduation ninyo. Kasi kami noon, dumayo kami ng Solana para sa graduation po namin. Ganun kami kakaunti po noon. And nakakaingit kasi nakatuga po kayo ngayon. Kami noon, simple lang, simpleng damit lang po yun. Pero still naalala ko po yung mga araw na yon na siya yung naging start para makamit ko kung anong buhay meron ako ngayon. So, I would like to encourage sa inyong lahat na nagtapos ngayon na ipagpatuloy ka agad kasi sayang po yung panahon. Sayang ang panahon na matatambay para mabot po ninyong mga pangarap po ninyo. Hindi madali mag-college, Kayo ngayon, maganda sa inyo, may re-refresh yung kaalaman ninyo kasi dadaan po kayo ng senior high, hindi po ako nagkakamali. Sa akin noon, from grade 6 to college, sobrang mahirap po mag-adapt ng mga lessons. Minsan nandun yung takot ko, parang pagtatawanan ako ng mga classmate ko dahil hindi ako marunong sa mga subject namin. Pagtatawanan ako kasi matanda na ako, kasabay ko yung panganay ko na nag-enroll ng college. And that is one of the history ng CSU na may mag-ama na nagkapagtapos bilang teacher. So, dito pinapatunayan po na ang kahirapan ay hindi po hadlang para kamitin yung pangarap po natin. Kundi gamitin po natin ang kahirapan para abutin ang pangarap natin at wakasan yung kahirapan sa buhay na mayroon tayo. At may prepare natin yung generation po natin, yung mga family na susunod sa atin, na mas ma-avail po nila yung education. Napakapalad po ninyo ngayon kasi maraming scholarships, maraming mga program yung government para i-assist kayo. At napakadali po. Sa amin noon, sobrang mahirap.
Gusto kong i-share sa inyo yung pinagdaanan namin. Sana hindi pa kayo gutom, ano? Pagkakataon ko lang po ito para i-share ko sa inyo na hindi madali abutin ang pangarap. Pero kapag nagawa po ninyo yan, masasabi ninyo na nagawa ninyo ang best para sa sarili ninyo, sa family ninyo, sa komunidad. At hindi hadlang yung pagiging matanda, hindi magiging hadlang yung kahirapan na mayroon tayo. So during my college life with my daughter, first na pumasok kami, kala nila mag-boyfriend at mag-girlfriend po kami. Kasi bata pa ako nag-asawa, so parang hindi kami nagkakalayo ng anak ko lang. So sa corridor habang naglalakad kami, akbay-akbay ko siya. Hindi yung tawag niya sa akin pa. So ganun yung mga pagkakalam ng mga teacher at mga ibang classmate po namin. Pero habang tumagal po, hindi siya madali. Kailangan namin na mag-work, For that time, meron kaming napundar na maliit na bakery. Kailangan po namin na magtrabaho. Bago pumunta ng school, at 3 o'clock, naggagawa na kami ng tinapay. And pag mga 5 o'clock na, kailangan ko mag-deliver for 2 hours. Parang kabayo ako noon, hinahabol palagi. Pero one time nagising ako, graduation na pala. Parang ang bilis. Hindi ko na malayan, tapos na yung 4 years. Katulad ng sinabi kanina ni Sir, habang nag-aaral kami sa college, kumikita po kami, may pera po kami. Yung laman ng bag ko, may 4 na brochure po yon. Kapag may free time po kami, ayun, binibigay ko sa mga classmate ko, kahit sa picture. Yung bag ko may mga laman na lipstick po yan. So ganun po yung pinagdaanan ko at nagbunga po siya. Simula nang magtapos po ako ng pag-aaral, maraming oportunidad ang dumating sa buhay ko. Hindi ko man na-pursue yung course na kinuha ko, but na-apply ko po siya sa buhay ko to improve and to provide the needs my family. And for now, I prepare para sa bunso namin, kasi tapos na yung panganay sa kanyang pag-aaral. Sabi ni Sir nga kanina, yung bunso namin nasa Tacloban Mission. He is serving as a full-time missionary for 2 years. And sa ngayon ay pinaghahandaan ko yung pag-college niya. And sana magawa ko na mapag-aral siya sa BYU Hawaii or sa Idaho. Kasi yun ang opportunity nila as a return missionary na maaari silang mag-aral po doon. So alam ko po na mahirap abutin yung pangarap na ito. Pero kaya po natin yan. Kailangan lang po natin na magkaroon tayo ng determinasyon, maging masipag, at higit sa lahat madiskarte sa buhay. Huwag po natin ikahiya, na magbenta kung yun ang makakatulong po para sa atin. Kami habang pumapasok, kumikita kami. Dahil may bakery kami for that time, yung anak ko sa klase nila, 30 sila, nagpapa-order yan ng tinapay. Yung sa classmate ko, mga 30 din kami, so may 60 tinapay. So, yung allowance namin, kompleto na siya. So, kailangan po natin na pagtiyagaan. And, kapag nagbunga po yung mga sakripisyo natin, alam ko na mabibinipisyuhan po nito ang pamilya po natin. At higit sa lahat, yung mga susunod pa ng mga pamilya po natin. So kailangan po natin na pahalagahan ang education at ito po ang mag-aahon po sa atin sa kahirapan. Sa ngayon, nung huminto po ako sa pagturo kasi nga medyo may edad na din ako and parang nagkaroon kasi ng pagpipilian between sa negosyo at doon sa kurso na kinuha ko. And dahil sa nahirapan ako mag-earn ng points, parang gusto kong mag-engage sa negosyo. And I promise na sabi ko, dito sa negosyo gusto kong i-provide na kitain kung ano yung kita sana ng kurso na mayroon ako. And hindi naman pa ako nagkamali. Kaya ko naman siyang i-provide. So, minsan, yung mga tinatapos natin, hindi natin i-apply. Pero yung education
na nag-gain po natin, magagamit natin sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ako sobrang grateful ako na nagising po yung pangarap ko sa pamamagitan ng program ng ALS. Ngayon, hindi ko mabilang yung biyaya dahil po sa edukasyon na tamasa ko. Maraming mga oportunidad na naghihintay sa inyo na hindi nyo nakikita sa ngayon dahil hindi pa na-open para sa inyo. Pero once na nakapag-aral kayo, once na nakapagtapos kayo, lahat ma-open po yan sa inyo. So tanging ang susi ay ang edukasyon. Kaya nagsusumamo ako sa mga magulang, continue to support sa mga anak po natin. Alam ko na hirapan na tayo na itaguyod yung pag-aaral nila. Pero wag po natin silang sukuan. Ganon din sa mga nagtapos ngayon, wag ninyong ipaubayan ang lahat sa magulang. Kung may kaya kayong gawin, to contribute. Kung may kaya kayong gawin para ma-provide ang needs ninyo, to continue yung study ninyo, gawin po ninyo. Alam ko marami dito may mga asawa na. May mga edad na nakatulad ko. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Continue po. Abutin niyo po yung pangarap na mayroon kayo. And lastly po, bago po ako magtapos, I would like to share with you yung calling ko sa church as a service missionary, assigned and self-reliant. Sa panahon po natin ngayon, sobrang mahirap ang buhay. At kung hindi po tayo mag-i-discarte, mababaon tayo sa utang. So gusto ko lang po i-share na kailangan po natin mamuhay ng mas mababa kaysa doon sa kinikita po natin. Ibig sabihin, kung kumikita po tayo ng 500 every day, huwag po tayo mag-spend ng 600. Kasi every day sa buhay po natin, nagkakaroon tayo ng utang ng 100 pesos. Why not to try na mamuhay tayo ng 400 and meron tayong savings na 100. Sa paglipas ng panahon, may provide natin lahat ang needs po natin. Emergency fund, yung mga calamities, ready po tayo. Hindi po tayo magiging sakit ng ulo sa komunidad kasi kaya natin i-provide yung needs po natin. I-avoid po natin yung mga gadgets na sobrang ang mamahal. May nakita tayo sa kapitbahay na may mga bagong television, iPhone. Gusto natin magkaroon. Hindi masama na pangarapin natin na magkaroon. But we need to identify first our needs, not the wants. Kasi kung always na unahin natin yung wants sa buhay po natin, wala po tayong patutunguhan. Liliit ang mundo natin. Bakit? Papunta tayo sa palengke, makasalubong natin yung Bombay na pinagutangan natin, uuwi na tayo. Pupunta tayo sa kasalan, nandun na naman yung nakautangan po natin. Uuwi na tayo kasi ayaw natin na masingil. So, my dear graduates, alam ko na kung gagawin natin ito, makakatulong ito sa inyo. Peso a day, it's built a house someday. And I testify that. Sa ngayon, I prepare a house for my daughter and my son bago sila mag-asawa. Para putulin yung kahirapan sa pamilya na bubuhin nila. Yung naranasan namin na kahirapan ay ayaw namin iparanas sa kanila. Kasi sobrang mahirap po. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na namin sila pagtatrabahuin. Kailangan din po nila na pagtrabahuan yung mga bagay para makamit po nila. Pero ang maganda po dito is, tinutulungan na natin sila na mag-build ng family na out of poverty. Kumbaga, kailangan na natin na magplano na wakasan yung kahirapan sa buhay po natin. And kaya po natin yan. Kapag magtulungan yung pamilya, full support po ng pamilya para sa edukasyon, matatamasa po natin lahat yan. Alam ko maraming mga trials sa inyo sa pagpapatuloy ko ng inyong pag-aaral. Napagdaanan ko po yan. I heard, bago ako mag-college, sabi nung, siguro hindi ko na-mention, pero sabihin ko yung words. Sabi niya,
gagabayan po kayo ng Panginoon. Gagabayan kayo ng family ninyo. Kailangan lang po ninyo maging matatag. Kailangan nakatuon kayo doon sa finish line. Huwag po ninyong pansinin yung mga hindrances sa gilid-gilid. Marami po yan. Maraming mga nagdi-discourage po sa inyo. Pero huwag ninyong pansinin yan. Hindi makakatulong siya. Sa akin noon, sabi ko, tinayo ang paaralan para sa mga walang alam. Papasok ako kasi gusto kong matuto. At hindi ko pinakahiya na kulang yung kaalaman ko kasi yun ang purpose kung bakit may mga schools po tayo. Hindi naman tayo papasok sa hospital kung wala tayong sakit, di ba? So, wag po kayong mahiya. I know na makakasabayan ninyo yung mga dumaan sa formal education, ngunit porsige lang. Sa akin noon, habang nag-work, nasa dingding lahat ng mga reviewers. Habang gumagawa ng tinapay, habang nagde-deliver, kailangan mag-memorize. Sometimes muntik nang mabangga, kasi kailangan mag-memorize. Pero yan po ang effort na kailangan natin gawin para ma-achieve po natin ang gusto natin sa buhay. I love education. After ng pag-graduate ko, lately lang, last 2022, kumuha pa ako sa TESDA ng isang kurso, yung TM po. Trainer's Methodology. Mas mahirap pala siya kaysa college. Pero I'm happy na nakapasa po ako at may pagkakataon na magtrabaho po sa TESDA. Pero ito po yung lagi akong bumabalik. I love entrepreneur. Bakit? Sarili ko po yung oras ko, wala akong boss. So yun po yung ko, nagiging problema ko. Pero ang maganda po dito, mayroon tayong option. Kapag nakapag-aral tayo, meron tayong pwedeng pagpilian na kung saan mas happy tayo doon sa work na meron tayo. Ang mahalaga doon is, ipiprovide natin yung needs ng family po natin, and at the same time, satisfy po tayo doon sa ginagawa po natin, and nakakapag-serve tayo sa Panginoon, nakakapag-serve tayo sa community. Muli po, congratulations sa mga magulang, sa mga nagtapos ngayon. Sana after 4 years, after 5 years, or 7 years, ay makamit na po ninyo yung mga dreams po ninyo sa buhay. Sobrang mabilis lang lumipas ang panahon talaga. And alam ko na kaya po ninyo yan. So congratulations again, and mabuhay po tayong lahat, and God bless po sa atin. Thank you very much, sir.